kaigsunan. Ang maganda sa mga bata, mas malasigod pa sa ato ang mga hamto. Praise the Lord, mga kaigsunan. And now, my part, mga kaigsunan, is to tell you the story of our mission story ng mga kaigsunan. Now, ang mission story ng mga kaigsunan, mahitabo ko siya dito sa murag feel ko pasakay Midas. Mahitabo ko siya dito sa Zimbabwe, mga kaigsunan, sa Africa. Gitatulan na nato mission spotlight, mission story, rather, is crying for rain. No? Crying for rain. Now, that is na story, mga kaigsunan, nag-center na siya ataw dito sa usa ka eskwelahan nga pahinganlan o Sulusi Adventist High School. And dito nga eskwelahan, mga kaigsunan, naay bata, naay balaon diri nga eskwela. Hinganlan siya o si Bongile, mga kaigsunan. Kaya si Bongile is a 22-year-old nga tao nga balaon, mga kaigsunan, nga eskwela dito na eskwelahan. And the academy was blessed, mga kaigsunan. Kay Africa is known for not having water, mga kaigsunan. And after that, mga kaigsunan, blessed sila, mga kaigsunan, kay maski ang Africa nihit tubig, ang eskwelahan ga-prosper yung mga kaigsunan. But one time, mga kaigsunan, one moment in time, naabot ang usa ka dako nga drought dito sa Zimbabwe, mga kaigsunan. Ang tanang tinanong nga mga agricultural products, mga kaigsunan, dito sa Zimbabwe, kay nakamatay, kay way tubig ang Zimbabwe, mga kaigsunan. And napituhan na ang Sulusi na academy, kay ang ilang main source, second source of income is dira sa agriculture nga field, mga kaigsunan. So, ang ilang talang tinanong, mga kaigsunan, dito sa ilahang gamay na field, nangamatay ang mga wheat, ang mga maize, ang mga tomatoes, onions, carrots, potatoes, tanan nangamatay tungod sa gamay na tubig o ugang ground tungod sa drought, mga kaigsunan. And then, tungod na mga kaigsunan, na ay mga hiring-hiring, mga kaigsunan, nga ang eskwelahan ni si Bongile, mga kaigsunan, mag-close down. Adventist Academy siya, mga kaigsunan. Mag-close down kay tungod sa nihit o drought, mga kaigsunan. Why tubig, why income, what talaga, mga kaigsunan. And the students, mga kaigsunan, labi na si Bongile, di ganahan mag-close down ang ilang academy. Kay dito nga academy, mga kaigsunan, dalhan kaayo duha ni sa mga kaigsunan ang academy o ang university. Kaya kung mag-close down ni sila ang duha, mga kaigsunan, wala na Adventist Academy dito sa ilang lugar. So, but grabe man ang drought, mga kaigsunan, o buhay tubig, what's the mahimok, mga kaigsunan? Ang ilang cafeteria, mga kaigsunan, dili masuplayan o mga pagkaon, kay adto sila nagkuha o mga pagkaon sa cafeteria sa ilahang kaugalingong tinanong. Ang ilahang mga tubig, mga kaigsunan, naasay kaugalingon nilang dam. Pero, tungod sa talihid sa tubig, mga kaigsunan, nagka-slowly hubas na ang dam. Unya, naghuhunak ang mga officials dito, mga kaigsunan, o mahurot na rin ang tubig sa atong dam. Wala tayo mahimok. Now, mga kaigsunan, months pass, mga kaigsunan, and maungi hapon ang sitwasyon dito sa Zimbabwe. Wala di ako'y ulan. Unya, tungkol sa kalihid na yun sa tubig, mga kaigsunan, ang school officials nakalisay nga limitan na ang estudyante o tandang mga tao dito sa eskwelahan sa ilang usage sa tubig. Now,
privilege kayo na mga kaigsunan, kay any time, makapunta sa tubig na yung agas. Kung na ang mga kaigsunan, gaan mo tulong ka oras o sa kaaglaw o gamit o tubig. O sa oras sa buntag, o sa oras sa buto, o sa oras sa gabi. Kay aron, dili makulot ang tubig na nakapundo dito sa dam. O sa oras sa buntag, naana na yung tulong ka oras mga kaigsunan, buhato na ng tanan, ligo, kaon, unsa, kaning store mga tubig, tanang mga buhaton nga nag-connect sa tubig mga kaigsunan, imo na dapat buhaton in 3 hours time. No? Grabe kalisod. It will cause inconvenience yun sa mga tao na pero huwag sila mahimo kay huwag sila kabaw o ganun sa uwan. Bila na once volume to one. Now, worry na ang mga officials o mga students kaya nakakontemplate yung sila ng kasiraan na yun ang eskwelahan kay tungod kay waking tubig yun na naabot. But then, as Adventist mga kaigsunan, no? Naka-decide sila mga kaigsunan nga this is out of our control. Now, ang atong mahimo is only pray to God nga tagaan ta o bulan. Ilang imuhan mga kaigsunan, Wednesday, gaampo sila. Friday, gaampo sila. Saturday, gaampo sila. Ang uban sa ilang mga kaigsunan, labi na ang mga teachers, fasting. Na yung buwan ng fast sa busaka, meal lang, o siya kaon, gaampo ba sila. But na yung buwan ng grabe dyan ka dedicated o belief sa Ginoo, huwag sila nagkaon o usak sa aglaw yun. O niya, puro na pag-ampo mga kaigsunan. And they will do that 3 times a week. Di sila makaon sa tulog aglaw sa usang simana. Now then mga kaigsunan, what do you think? Did God answer their prayers? No, God did not answer their prayers mga kaigsunan. What ba hapon ni ulan after sa pinaka-months nila, giampo. But then, God showed them one miraculous thing na mas greater pa sa rin mga kaigsunan. Maski ihit na kaya ang tubig mga kaigsunan, guess what? Nakasustain ihapon ang eskwelahan until nag-1. No? Grabe ka miracle lang na kita po kung isa. Huwag sila yung huwag sila yung tubig, huwag sila yung makuhaan, pero nakasustain yapon sila maski way uwan mga kaigsunan. And that showcased the power of God. No doing the things na impossible mga kaigsunan. Until mga kaigsunan, they never stop praying, na kupanti na sila, kay huwag din na close ang eskwelahan, mas pila na kabukay huwag uwan, until God gave them rain mga kaigsunan. And then, this Adventist Academy of Islam, bloom na sa siya mga kaigsunan, kay tungod sa uwan, tungod sa tubig, na ana, na kondulasan, and then they continued on with their lives. Now, the 30th Sabbath offering na ito mga kaigsunan will go to sa mga eskwelahan dito sa Zimbabwe mga kaigsunan. Ang kanyang eskwelahan sa Adventist Academy mga kaigsunan, natupod siya sa 13th month offering pag 1994. And then, ang karoon mga kaigsunan, ang atong kolekta karoon 13th month na ito mga kaigsunan is we'll go to another school academy nga atong pupuro dito sa Zimbabwe mga kaigsunan. Now, I pray that you will be blessed by God sa iyong generous offering on September 20.